Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame pro Japan, Aries Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome. May namimiss ka ha, Aries, o may nakakamiss sa'yo. Naalala mo yung mga nakaraan. Maraming salamat din sa mga yun yung comments, nakatabang comments. Keep comment lang mga kabayan, yung energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang ang inyong energy. No? And syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na personal reading, nasa baba po ng video na ito, how to contact me. This is a general reading, kabayan Aries. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pala. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Hindi ko na explain sa inyo, lagi naman natin itong ginagawa. Tao na nakakonect kay Aries. Use your own intuition, ano? Gawa ka ng isipan. Tao na nakakonect kay Aries. Anong nararamdaman mo kay Aries? Please show me. Show me, show me, show me, show me. Anong nararamdaman mo kay Aries? Please show me. Oh. Isa-isayin natin yan. Explain ko sa'yo. What is your intention? Ganon. Ganon. Anong intention mo? Ano naman ang iyong behavior toward Aries? Aries, anong nararamdaman mo sa tao na to? Ano naman, what is the blind spot in this connection? Anong energy mo, Aries, this May 2024? At syempre, universe, ano pong advice nyo kay Aries this May? Overall energy po ni Aries this May 2024. Thank you po ng marami sa inyo. Okay, syempre, we have the star in reverse. Bakit the star in reverse ang nararamdaman mo kay Aries? Okay. Bakit? Okay, nararamdaman ng tao na to sa'yo, Aries, is nararamdaman niya sa'yo andito sa iniisip ka niya every night. Hando yung sa umaga siya, naalala ka niya as in naalala ka niya. Andito rin yung part na pag sa gabi, malungkot siya, pero with it comes sa umaga, pinapakita niya na masaya siya. Pinapakita niya yung sigla niya. Pero deep inside, sa nararamdaman niya, nasasaktan siya. Nadidepress siya. Nagkakaroon siya ng insecurity, ano? Yan. Nagkakaroon siya ng insecurity, nale-let down niya yung sarili niya sa level mo. Kasi nakikita niya dito, nakita ko dito, nakikita niya yung success mo. No? Yun ang nakikita ko. Titingnan pa natin. Pero yung nakita ko na, nale-let down siya. I don't know why, pero nasa darkness siya. Nasa dark siya, nawawalan siya ng pag-asa sa ngayon. Pero, they want to try to fight yung feelings niya, no, sa'yo, sa nakita ko dito. Nawalan, talagang as in, nawawalan siya ng pag-asa na magiging kayo. Kasi, ang nakikita ko sa kanya, parang ando yung part na, maaring nangako siya sa'yo ng kasal? Nangako ba sa'yo ito? O pinangakuan mo?
Nakita ko kasi ayan, nagsisisi siya, oh. May mga pag-iisip every night, yan, yung emotions, yung lungkot, sa nakikita ko dito. Sa umaga, okay siya, sa gabi, hindi. Nararamdaman, nawawala siya ng pag-asa na muling maging kayo. Pero gusto niya, kanyang pakasalan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Aries, bakit 10 of coins ang nararamdaman mo sa tao na to? Bakit 10 of coins ang nararamdaman mo sa tao na to? Bakit? Nag-away kayo nito? Tingnan mo, oh, yung the star, pareho kayong, alam mo, oh. Ganun din ang nararamdaman. Ito yung nararamdaman ng tao mo sa'yo. Pero ikaw rin, ito rin ang nararamdaman mo. The star in reverse. Oh my God, pareho kayo may nararamdaman sa isa't isa. Andito siya sa part na nararamdaman mo sa tao na to, hindi pala ikaw. Ito na pala siya. Ate ako nandito kasi pareho kasing lumabas eh. Nararamdaman mo sa tao na to na parang oo, andun din na nade-depress ka, nalilito ka, naguguluhan ka, naaalala mo siya. Kahit na nagpo-focus ka na Aries sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho, sa business mo, sa pagkakaperahan mo, sa family mo, andun yung naguguluhan ka pa rin. Nade-depress ka pa rin. Kumbaga, nagiging disloyal ka dito sa family mo, no? Kasi yung nararamdaman mo, nasa iba. Parang nakikita ko sa'yo kung nasaan ka talaga ngayon, Aries. Ano ka? Because of stability lang. Walang emotion. Kasi ang wish come true mo talaga itong person na to. Yun na nakita ko. Kasi pag nakikita mo yung tao na to, ini-illusion mo siya. Yan o. Someone is illusioning. Either ikaw o siya. Ang nakita ko dito. Pareho kayo nag-i-illusion. Pareho kayo na naaalala nyo yung nakaraan. Pareho kayo na nagkaroon siguro kayo ng excitement naman ako nakita sa inyo actually. Ito yung fantasizing to each other, ano? Nag-i-illusion kayo, nagde-daydreaming. Someone is daydreaming kasi sa nakita ko ito. Andito yung Aries, nararamdaman mo sa kanya na nawawalan ka rin ng pag-asa. Kasi nandito ka sa nakapokus ka sa stability mo. Bakit Aries? Oh, God. Alam mo, Aries, dalawa talaga. Gusto mo nang maging masaya. Parang, naano ko nga sa isip ko, gusto ko nang bumitaw. Parang ganun. Kasi, gusto mo naging masaya. Gusto mo nang sumama sa kanya. Hindi siya naguguluhan ka. Nawawalan ka na ng pag-asa sa ngayon, ano, sa nakita ko dito. Nawawalan ka na ng pag-asa para bumalik dito sa person mo. Para maibalik muli yung kasiyahan mo, yung totoong nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Kasi kaya pala pareho kayong bumaliktad yung star, no? Pareho kayong depressed. Pareho kayong nagsisinungaling na rin sa mga nararamdaman nyo. Pareho kayong nasa, oh my God, as in, yung mga wish fulfillment nyo, na wish nyo na maging kayo, parang hindi. Pero yun yung wini-wish nyo, pero nawawala na kayo ng pag-asa. Nawawala na kayo ng liwanag. Hindi nyo na makita yung liwanag sa isa't isa na muli kayo magtatagpo. Hanggang sa dumadating na lang kayo sa nag-i-illusion na lang kayo. Kasi nakita ko na gusto mong mabuo muli yung relationship na yun eh. Kasi dalawa ang family mo. Dalawa ang minamahal mo. Dalawa ang oh my God. Complicated ka talaga, Aries. Aries, talaga grabe. Ano ba yan? Ano ba yun? Tingnan natin bakit ang
The blind spot is the 7 of Cups and the 9 of Wands. Bakit 7 of Cups? Oh God. Okay, ang hindi mo alam sa connection na to, either ikaw or siya, ha? Ang hindi mo alam sa connection na to, someone is daydreaming. Someone is fantasizing each other. Someone is having excited feelings when it comes sa mga naaalala niya situation. Hindi ko alam kung bakit. And dito, there's a person dito na nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili niya. Nagsisisi siya sa mga nagawang kabiguan, sa mga pagpili ng mga mali sa kanya. Kasi nagkaroon siya ng mga maling choices. Na-disappoint siya sa mga naging outcome nito. Kasi inakala niya, no, itong person na to, di ba sabi ko nga sa'yo, maaring ikaw or siya, no, or vice versa to. Yan, there's a person kasi dito na nakita ko na nagkamali. Pinili niya yung isa na akala niya siguro mas magiging masaya sa doon. Pero yung naging outcome, hindi pala. Mas na-miss niya pala yung isang person. Ganun. Kumbaga, there's a person here na nahuhold pa siya sa nakaraan. Nalalack of foresight siya, nalawalan siya ng pag-asa, nalalack of confidence siya to make a new beginning. Nagkakaroon siya ng frustration kasi andun yung part na hindi siya makamove on. Gusto niyang mag-ibang bahay o gusto niyang lumipat pero hindi niya alam paano. They want to move on. Pero hindi niya alam. Nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili. Tingnan natin bakit the 2 of Swords at the 4 of Coins ang kanyang intention sa iyo. Bakit 2 of Swords, 4 of Coins ang intention mo kay Aries? Dalawa pala to Oh. Alam mo, sa nakita ko dito, Aries, ang intention niya sa'yo is, hindi ko alam kung ikaw yung nag-block sa kanya, o ikaw ang nag-block dito sa tao na to. Intention sa'yo is, they blocking you. Pero hindi siya makapag-umpisa sa buhay niya. Kahit nabila ka niya, kahit na nagpo-focus siya sa sarili niya, hindi siya maka-focus. Handon pa rin na sa utak niya. Nahahatak din siya ng nakaraan eh. Either ikaw o siya to ha. Gusto kanya kausapin, Aries, or ikaw, or vice versa to ha. Pero handon yung sa part na natatakot siya. Natatakot siya sa mga magiging choices niya, sa mga magiging outcome nito. Hindi talaga siya maka-move on, or you, or vice versa to Hindi siya makapag-make a new beginning. Andito na rin sa part na ang intention niya sa'yo. Nilidaya na rin niya yung isipan niya. Hindi na siya makapokus as in. Dinadaya na rin niya yung isipan niya. Oo, naging makasarili siya. Naging sakim siya. Sarili niya lang inisip niya. Pero natalo rin siya nun. Kasi hindi siya makamove on. Someone is not moving on sa nakaraan. Nahuhold talaga siya na nakaraan. Intense to Bakit the 5 of Cups and the Moon ang iyong behavior? Alam mo, ang nakikita ko dito, there's a person here na napaparanoid. Hindi ko alam kung ikaw, Aries, o itong person na napaparanoid siya. Andito yung part na nakikita ko dito sa kanya, behavior niya sa'yo is yung talagang tinatago niya yung tunay na nararamdaman niya sa'yo. Hindi niya pinapakita sa'yo na hindi niya pinapakita sa'yo na talagang nagsisisi siya. Ayaw niyang makita mo yun eh. Ayaw niyang makita mo na nalulungkot siya. Yan, yun ang behavior niya. Pero deep inside sa kanya, every night kang nasa utak ng tao na to.
or vice versa to ha, they want to come back. Gusto niya bumalik sa'yo. Hindi kanya mabitaw-bitiwan. Someone dito na hindi may let go yung person niya. Sobra siya nagsisisi na nagkahiwalay kayo. Someone ganun na nararamdaman niya. Na nagkaroon ng mga hindi na yung kung magkaasawa kayo at hindi kayo nagkakalayo, nagsisisi siya kasi kasi nakakagawa siya sa'yo ng pagkakamali, ganun. Pero kung sa magkakahiwalay, nagsisisi yung tao na to. Pinagsisisihan niya yung mga nangyari sa inyong dalawa. Okay? Nagsisisi siya kasi nagsinungaling sa sayo, nagsisisi siya kasi may sikreto sa sayo, nagsisisi siya kasi hindi niya sinabi sa'yo ang lahat. Ayaw niyang makita mo yun. May tao dito na ayaw ipakita yung totoong nararamdaman niya. Yung lungkot, yung mga pagsisisi, ganun. Tingnan natin ba't ang iyong Aries, ang iyong is the Strength and the Ten of Swords in reverse. Ayaw energy. Okay lang dito talaga yung pag-iilusyon, pagde-daydreaming, wishful thinking. Gusto mo nang, handito yung, this May, handito yung gusto mo nang lakasan yung loob mo. Gusto mo nang makarecover dito sa mga pinagdadaanan mong sakit. Gusto mo nang maging matatag yung nararamdaman mo. Gusto mo nang maging matapang. Sa nakita ko to. And then nakikita ko naman talaga na Aries, sinasabi naman dito ni Universe na kailangan mo mag-decisions in life. Kailangan mong hanapin yung totoo makapagbibigay sa'yo ng saya and fulfillment. Okay na kailangan mag-another path ka at para mahanap mo yung iyong fulfillment at happiness and joy. Gawin mo. Kailangan mong may i-withdraw. Kailangan mo mag-walk away sa sitwasyon na yan. Oh God, Universe. Naibigay ko na sa iyo yung advice ni Universe. Hanapin mo ang magpakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Okay po. Bakit po, Universe? Tapusin mo na raw yung mga cycle ng buhay mo. Ayusin mo na raw yung buhay mo. Make a new life. Mag-start ka uli. Kailangan ng transformation at kailangan mo nang linisin yung sarili mo. Revert. Kailangan mo nang mai-let go. No? Make a new beginning. Yan. Bakit ang iyong Page of Wands, ang iyong overall energy? Bakit po? Oh my God. This May, magkakaroon ng mga pag-uusapan ka, Aries. Pag-uusapan ka sa lahat ng magiging decisions mo, lalo na yung mga kaibigan mo. Mga malalapit sa puso mo. Kasi nakikita ko sa iyo, this May, magpo-focus ka na sa gusto mong gawin sa buhay mo. Magpo-focus ka na sa more on yourself. Yung mga kaligayahan mo, yung magiging masaya ka. Doon ka na magpo-focus. Pero pag-uusapan ka, magkakaroon ka pa rin ng mga frustration sa mga gagawin mo kasi maaring pigilan ka rin ng mga tao na baka may pumigil sa iyo na isang person. Kasi kung titingnan mo, this is a couple. May tao na pipigil sa'yo. Pati mga kaibigan mo. Na pag-iisip ka. Pag-uusapan ka. Nahandi yun sa part na this May, parang gusto mo na maging independence. Yan, gusto mo na makalaya. Ayaw mo munang siguro makipag-sosyalan or
makipagkita sa mga kaibigan mo. You want to be alone for a while. Ang nakita ko dito, no? Parang, I don't know kung mag-focus ka muna sa trabaho mo, no? Pero hindi mga exciting part. Ako nakikita, baka maaaring mag-start ka na sa mga panibagong buhay mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. May mga gagawin kang exciting things This May, sa nakita ko dito. Tingnan natin ano. Baka new project. May mga gagawin kang ideas na ipo-pursue mo, na gagawin mo. Okay. Okay. The Emperor. Okay. Magdidesisyon ka na nga, no, Aries? Mukhang magdidesisyon ka na. Mukhang mag-iisip ka na ng desisyon para ma-fulfill mo yung happiness mo. Para magkaroon ka ng mga satisfaction. Either sa love yan, either sa business yan, o sa trabaho yan, o pagkakaperahan. This May is marami kang decisions in life na gagawin. And that's all for you. Arigatou namaste, God bless.